like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Sa drawing room, sinabi ni Henry kay Arian na binabantayan ni Hector ang kamahalan, kaya walang dapat ipag-alala. Pagkatapos ay sinabi niya na mas mahalaga ay gusto niyang malaman ang detalye ng nangyari at nagtanong kung totoo bang bigla itong nahimite sa templo ni Janus. Kinumpirma ito ni Arian at sinabing matapos itong mawala ng malay ay bumaba si Janus sa harap nila at may sinabi bago naglaho. Idinagdag niya na hindi niya naintindihan ang anuman dahil hindi pa niya narinig ang mga salitang iyon noon. Ipinaliwanag niya na hindi nila tunay na naiintindihan o naisusulat ang wika ng mga Diyos at kinakabisado lamang ang mga pamilyar na salita at basta na lamang pinagsasama-sama ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi niya na gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang gusto ni Nahia at Janus mula sa kanya. Naisip ni Henry na si Arian ay mausisa tungkol sa wika at kapangyarihan ng mga Diyos at hindi ito isang bagay na madaling malulutas, ngunit hindi rin ito ganap na imposible. Naalala niya ang pagcast ni Burnham ng Black Magic at nagtaka kung magagamit ba ang paraang iyon. Pagkatapos ay hiniling niya kay Arian na bigyan siya ng pagkakataong matutunan ang sining ng Chakra Illusion Magic. Sinasabing kung matututo siya ng Illusion Magic, maaaring makatulong siya sa pag-decipher ng wika ng mga Diyos. Nagtaka si Arian kung maaari ba niyang ipaubaya ang isang napakahalagang bagay sa isang estranghero, ngunit nagpa siya na dahil si Lord Henry ito, papayag siya. Sinabi niya na sasabihan niya ang High Priest Burnham para matutunan ni Henry ang Illusion Magic. Nagpasalamat si Henry at sinabi na ayon sa impormasyong nakuha niya, ang Chakra ay panimula lamang sa kung anong darating. Nagulat si Arian at sinabi ni Henry na naniniwala siyang naghahanda si Arthur ng isang malaking rebelyon laban sa imperyo. Higit pa rito, sinabi ni Henry na gumagawa si Arthur ng mga chimera sa pamamagitan ng mga eksperimento sa tao na ipinagbabawal sa imperyo. Nagtanong si Arian kung makakakuha ba ng malaking kapangyarihan si Arthur kung magtatagumpay ito sa paggawa ng chimera. Sinabi ni Henry na tama ito at idinagdag na kahit ang Swordmaster na si Van ay halos hindi nakaligtas ng buhay mula sa pakikipaglaban sa isang chimera. Nagulat si Arian at nagtanong kung ibig bang sabihin yun ay nagtagumpay na si Arthur sa paggawa ng isa. Sinabi ni Henry na hindi pa niya alam at idinagdag na mula sa narinig niya kay Van ay tila hindi pa ito kumpleto. Sinabi ni Arian nang may pagod na kung ang mga chimera ay gagawin sa malaking bilang kapag na kumpleto na ang mga ito ay magiging mapanganib. Sinabi ni Henry na kung gusto nilang lumaban kay Arthur, kailangan din nila ng malakas na sandata para harapin ito. Naitatak niya sa isip na sa hinaharap ay kailangan niyang masterin ang Illusion Magic sa loob ng isang buwan. Samantala, sa silid-aklatan ng palasyo, ipinaliliwanag ni Burnham ang kwento ng disyerto ng Chakra at pagkatapos ay sinabing sisimulan na niya ang kwento ng pag-usbong ng dinastiyang Chakra. Sa inis, naitatak ni Henry sa isip na hiniling niya kay Burnham na ituro sa kanya ang Illusion Magic, ngunit ilang oras na siyang tinuturuan ni Burnham ng kasaysayan at wala siyang oras para rito. Tumayo siya habang iniisip na hindi siya maaaring maupo lang doon at ipagpatuloy ito, at pagkatapos ay sinabi kay Burnham na dediretsuhin na niya ito, sinasabing ang itinuturo ni Burnham ay kasaysayan na kulang sa tunay na kaalaman na kailangan niyang malaman. Sinabi ni Burnham na mas madaling matuto ng isang bagay kung malalaman muna ang pinagmulan nito. Sinagot siya ni Henry na mas mabuti kung ituturo ni Burnham kung paano nalikha ang Illusion Magic at saan ito nanggaling. Napagtanto ni Henry na maaaring may malaking lihim na gustong itago si Burnham sa isang katulad niyang dayuhan, at ang hinala na ang Illusion Magic ay may kaugnayan sa kapwa Black Magic at kapangyarihan ng mga Diyos. Sinabi ni Burnham na ang mga tanong ni Henry ay masasagot din kapag natutunan na niya ang sining ng illusion. Inihagis niya ang isang libro kay Henry at sinabing kunin ito. Hinawakan ito ni Henry at tinanong kung ano ito, at sinabi ni Burnham na ito ang libro ng Illusion Magic. Gumamit ng spell si Burnham at lumutang ang libro sa ere habang may lumalabas na kakaibang demonic energy mula rito. Bumubukas ang mga pahina na nagpapakita ng kasaysayan sa harap ni Henry at nagulat si Henry sa kanyang nakikita. Sinabi ni Burnham na naitampok niya ang mga nilalaman ng libro gamit ang Illusion Magic at ipinaliwanag na ang illusion mismo ay mas madali kaysa sa inaakala at upang makagawa ng isang illusion, kailangan lamang isaulo ang mga nilalaman na nakasulat sa libro ng sunod-sunod.
Idinagdag niya na karamihan sa mga illusionist ay nabibigong maisaulo ang libro ng sunod-sunod kaya hindi sila natututo ng illusion magic. Nagtaka si Henry kung napakakapal ba ng libro. Nang lumino ang paligid, sinabi ni Burnham na hindi magagamit ni Henry ang illusion magic sa pagsasaulo lamang dahil ang pagsasaulo at ang tunay na pag-unawa ay dalawang magkaibang bagay, at ito ang dahilan kung bakit niya itinuturo ang kasaysayan ng disyerto at ng dinastiya. Inisip ni Henry na kalokohan lang ang lahat at nagtaka kung seryoso ba si Burnham na maniniwala siya rito. Tinanong ni Burnham kung magsisimula na ba sila sa kanilang leksyon habang mukhang pagod na si Henry. Samantala, sa mansyon ni Alfred, nakaupo si Alfred na walang magawa at nag-iisip kung ano ang dapat gawin, iniisip na hindi lamang ang kanyang dalawang anak ang lulong sa Pink Swamp, kundi maging ang imperyo ay naging biktima na rin nito. Noong hinarap niya si Aizen sa kanyang opisina, naiinis na tinanong ni Aizen kung ano ang kahulugan nito. Sinabi ni Alfred na naparito siya upang hamunin siya at nagmungkahi ng isang territory battle. Ngumisi si Aizen at sinabing iniisip ba ni Alfred na matatalo siya ng isang katulad nito, at idinagdag na pagtatawanan ng mga tao ng tatlong dakilang pamilya kung magkakaroon sila ng territory battle na walang nakataya. Itinanong niya kung ano ang itataya ni Alfred at sinabing kung gustong umurong ni Alfred, maaari siyang humingi ng tawad at umalis. Hinampas ni Alfred ang kamay sa mesa at sinabing ibibigay niya kay Aizen ang 3 Golden Land sa kanyang mga ari-arian kung mananalo si Aizen. Ngunit kung si Alfred ang mananalo, gusto niya ang ulo ng vassal ni Aizen. Inisip niya na hindi niya hahayaan si Aizen na gawin ang gusto nito at ipakikita niya ang kanyang buong puot sa tulong ni Duke Arthur. Inisip din niya na hindi pa dumating si Arthur sa kabila ng paglipas ng panahon at nagtaka kung kailan ito darating. Lumapit si Arthur sa kanya at tinanong kung ano ang nagdala sa kanya roon ng personal. Yumukod si Alfred at binati siya. Pagkaraan, ipinaliwanag niya ang lahat kay Arthur, at sinabi ni Arthur na dahil lulong na ang emperador, wala nang dahilan para ipagpaliban pa ang mga bagay. Nang magtanong si Alfred kung ano ang ibig niyang sabihin, sumingit si Arthur at sinabing sa tingin niya ay dumating na ang oras at dapat nilang isagawa ang plano na ang territory battle ang magiging simula. Sa mansyon ni Aizen, lumapit si Henry sa kanya at binati siya. Masayang binati ni Aizen si Henry, sinabihan siyang itigil ang pagiging formal at paupuin siya. Itinanong ni Henry kung may nangyari ba at bakit siya ipinatawag ng biglaan. Humingi ng paumanhin si Aizen sa pagtawag sa kanya habang nagpapahinga siya at sinabing hinamon si Alfred sa isang labanan at tinanggap ito. Nagkunwaring nagulat si Henry at inisip na ang lahat ay ayon sa plano. Sinabi ni Aizen na hindi niya tinanggap ang hamon ng bulag at nag-alok si Alfred ng magandang kasunduan. Itinanong ni Henry kung ano ang inialok ni Alfred at sinabi ni Aizen na inialok ni Alfred ang 3 Golden Land sa kanyang mga ari-arian. Inisip ni Henry na ang lahat ng pinansyal na mapagkukunan ni Alfred ay nanggagaling sa 3 Golden Lands na iyon at si Alfred ay maaaring sobrang kumpiyansa na manalo o humingi ng kapalit na may katumbas na halaga. Mayabang na sinabi ni Aizen na inialok niya ang buhay ni Henry bilang kapalit. Tumawa siya at tinanong si Henry kung masaya ba siya, sinasabing ang halaga ni Henry ay itinumbas sa 3 Golden Lands. Nagulat si Henry at inisip na papatayin niya si Aizen sa lalong madaling panahon. Samantala, sa Soldier's Snow Tower, naghanda si Henry ng isang bagay habang tinatakpan ang kanyang ilong sa baho. Inisip niya na ang nahanap niya sa maliit na kubo na binanggit ni Robert ay isang evolution egg, at madali niyang nalaman kung paano ito gamitin. Inisip niya na gamit ang shard na lulong sa Pink Swamp sa pamamagitan ng pudgeling sa mga malaitlog na halamang gamot at pagkuha ng kanilang essence, maaaring makuha ang epekto ng ebolusyon sa pamamagitan ng pag-inom nito matapos ihalo ang essence sa malakas na mana. Inisip niya na ang mabuting gamot ay karaniwang mapait ang lasa. Habang hawak ang potion, napansin niya si Orgorn. Sa kakaibang layunin, pinanood siya ni Henry ng sandali, pagkatapos ay hinawakan siya at sinabing para ito sa kanilang dalawa at hiniling na tiisin ito. Ibinuhos niya ang potion sa bibig ni Orgorn at isinara ito, habang humihingi ng paumanhin sa loob-loob niya. Isang kakaibang liwanag ang nagsimulang lumitaw mula kay Aragorn. Nagtaka si Henry na nagsimula itong magliwanag at inisip na kailangan ni Aragorn na umabant ng isa pang stage at dapat maging Spirit King.
Pagkatapos ay nagbagong anyo si Aragorn bilang isang itlog at nagtaka si Henry kung naging itlog ba itong muli. Sa retrogression tower sa laboratorio ni Drain, ilang mga katawan ang nakabitin at ang dalawang lalaking pinatay niya kanina ay naging mga half-chimera. Sinabi ni Drain na handa na ang lahat ng mga specimen at ang kailangan na lang niya ngayon ay gamitin ang Duke para ibuhos ang kanyang kapangyarihan. Dumating doon si Duke Arthur kasama si Walred. Binati siya ni Drain at sinabing dumating na siya. Ipinakilala ni Arthur si Walred, sinabing siya ang unang anak ni Mark Alfred. Binati ni Walred si Drain at sinabing marami na siyang narinig na kwento tungkol sa pagiging master nito ng human transmutation. Sinabi niya na gusto niyang maging mas malakas dahil gusto niyang durugan ang isang partikular na lalaki gamit ang sarili niyang mga kamay. Sinabi ni Drain na napunta siya sa tamang lugar at tutulungan niya ito at pagkatapos ay isinama siya. Samantala, nang makita ni Arthur ang mga patay na katawan na nakabitin sa itaas, nagcast siya ng spell. Sumigaw ang mga patay na katawan at nagsimulang magbagong anyo bilang mga chimera. Sinabihan sila ni Arthur na maging tapat niyang mga alipin. Gumapang si Walred patungo kay Arthur, umiiyak at nagmamakaawa, sinasabing ang kanyang katawan ay nagiging kakaiba at humihingi ng tulong. Yumuko si Arthur kay Walred at tinanong kung bibiguin ba nito ang kanyang ama. Mula sa likuran, hinablot ni Drain si Walred at kinaladkad ito. Sa mansion ni Ten, humingi ng paumanhin si Henry sa hindi pagsasabi agad, isiniwalat na siya talaga ang tago na disipulo ng yumaong dakilang wizard na si Henry Morris. Inisip niya na dapat niyang ipaalam kay Ten dahil ang sitwasyon ay nagiging masyadong hindi komportable para sa kanyang ikabubuti. Mukhang natulala si Ten. Binanggit ni Henry na ang mga arkitekto at manggagawa mula sa musyo ay dumarating upang ayusin ang mga pader ng lungsod at inutusan si Ten na asikasuhin sila. Inabutan niya ito ng isang sulat na naglalaman ng mga detalye ng mga kahilingan at ang kasalukuyang sitwasyon ng mga free cities na gumawa ng joint contract, na nagpapaliwanag na ito ay para mabawasan ang pinsala ng darating na digmaan at dapat itong aksyonan ni Ten ng mabilis. Pagkatapos ay nagsimulang mag-teleport si Henry, sinabing tinawag niya ang dalawang alkalde para pumunta at nagnanais ng good luck kay Ten kasama sila. Habang umaalis siya, nanatiling shocked si Ten, nagtataka kung ano ang nangyayari. Dumating ang dalawang alkalde at nagkomento si Balkinas na alam niyang hindi ordinaryong tao si Henry, ngunit ang isiping siya ang disipulo ng dakilang wizard ay ikinagulat niya. Sinabi ni Ten na pakiramdam niya ay pinaulanan siya ng katotohanan ng walang gaanong paliwanag kahit alam na nilang laging pambihira si Henry. Iminungkahi ni Balkinas na marahil ay nagpaplano si Henry na protektahan ang mga mamamayan mula sa darating na digmaan sa pamamagitan ng pagpapatibay sa mga lungsod at sumang-ayon si Ten. Binanggit ni Ten na ang sulat mula kay Henry ay bumabanggit ng mga paghahanda para sa mga variable tulad ng chimera. Naglabas siya ng dalawang card at ipinaalala sa kanila na sinabi ni Henry na kung pupunitin nila ang isang card sa oras ng emergency, agad siyang darating. Samantala, sa Selger's Snow Tower, binasa ni Henry ang Illusion Magic Book at inisip na katawa-tawa ang libro. Naisip niya na ang labanan ay magsisimula sa makalawa at ito ay magiging isang labanan ng panlilinlang. Ang lokasyon ng labanan ay ang Tran Region, ang borderline sa pagitan ng teritoryo ni Alfred at Aizen. Binanggit ni Henry na susubukan ni Alfred na bumili ng mas maraming oras hanggat maaari sa Tiran para walang makapunta para tumulong kapag inatake ang Imperial Palace, pagkatapos nito ay madaling masasalakay ni Arthur ang palasyo. Isinara niya ang libro habang iniisip na ngayong inaayos na ang mga pader, may install na ang mga teleport gate at maipapamahagi ang mga call card. Ang natitira na lang niyang problema ay si Elragon, kaya naghanap siya ng libro tungkol sa mga espiritu. Sa proseso, aksidente niyang naitama ang isang itlog na nahulog sa lupa at isang mas malakas na liwanag ang lumabas mula rito. Kinabukasan sa Terran Plain, isang bukas na lupain na walang matatakbuhan o matatagwan. Nagtipon ng mga hukbo at isang labanan ng 100 mandirigma mula sa bawat panig ang nakatakdang magsimula. Pinagmamasdan ni Henry ang kanyang mga sundalo, iniisip na kung mabubuhay sila hanggang sa huli, hahayaan niya silang mamuhay sa isang mas magandang mundo na may mas magandang buhay. Kasama ni Alfred si Walred at iniutos ang pagsisimula ng digmaan, at sumugod sila sa isa't isa. Napansin ni Alfred ang isang itlog at nagtaka kung spirit egg ba ito at bakit ito nandoon.
Inatake ni Aizen si Alfred habang tinatanong kung saan ito nakatingin at hinarang ni Alfred ang atake. Pagkatapos ay nagsimulang mag-crack at magliwanag ang itlog. Sulyap ni Alfred dito at isang malaking pagsabog ang naganap. Ngumisi ng malademonyo si Henry habang iniisip na nagising na ito at natanto niya ang isang bagay noong araw na aksidente niyang nahulog ang itlog. Ito ang bagong trait na nakuha ni Elra sa panahon ng evolutionary phase nito. Kapag nakatanggap ito ng impact mula sa labas, ititigil nito ang ebolusyon nito sa isang pagsabog, na nililipol ang mga kaaway sa malapit. Mula sa itlog, isang dambuhalang parang dragon na Elragon ang lumitaw.